Dito naman tayo sa ating bagong panulak sa pananghalian, ang H2O o Hot Issue sa Hotline at Opinion. Dito kausapin natin sa hotline ng mga taong may kinalaman sa mga hot issue ngayon. At siyempre may say din kayo dahil babasahin namin ang inyong mga opinion on air. Kaugnay pa rin niyang nalalapit na inaugurasyon ni President-elect Duterte sa Hunyo at 30. Makakausap natin si Incoming Communications Secretary Martin Andanar. Magandang tanghali, Secretary Andanar. Sir. Magandang tanghali po. My brother, Rafi Tulfo. Bago ang lahat, I would like to congratulate you kasi hindi kita na-congratulate nung ikaw ma-appoint. Congratulations, kapatid. Maraming salamat po, Idol Rafi. Okay, first things first. Saan ba eksakto gagawin ang inauguration? Saan sa Malacanang grounds? Doon po gagawin sa Rizal Hall. So nandun po yung nabanggit natin na 627 guests. Okay. Nakaupo at nandun din po ang ating RTV and broadcast pool. At yung diplomatic reception will be done outside. Okay. Okay, Secretary Mart, dito sa 600 na imbitado, sino-sino ba ito? Meron bang mga kilalang foreign dignitaries na dadalo? Wala po sa harapan ko ang listahan, Rafi, no? Pero sigurado po tayo na nandyan po yung justices, nandyan po yung miyembro po ng ating armed forces, okay, ating National Police, nandyan din po yung mga cabinet designate, no? Ito yung i-appoint po, nandyan din po yung mga personal guests ng ating President-elect Duterte, and nandyan din po yung ilang miyembro po ng iba't ibang sektor na kinumpita. Pero sa media, limited yung space doon sa 600? Yung sa media, yes, yung sa media po ay dito po sila nakalagay sa new executive building kung saan po nakalagay po yung ating Malacanang press corps. We are accepting already applications for accreditation. At yung good news nga ay kahapon po natin na pagkatapos po ng mahabang meeting at ito po kasi nagkaroon po tayo ng medyo mahabang pagpupulong, no, para pagbigyan nga ang ating mga kasamahan sa national media, okay, lalo na yung mga TV network. So meron po kayong espasyo. Siyam na major network may espasyo po dito sa loob ng Gate 4, sa loob mismo ng palasyo. Okay. Sino ang mag-officiate ng oath-taking ni President-elect? Isang associate justice. May pangalan ba tayo? Meron kasi nagsasabi, Secretary Mart, na si Justice Bienvenido daw? Opo, yeah. Siya yun. Okay. Opo. Now, nabanggit mo kahapon sa iyong press con na yung magiging speech ni President-elect Duterte ang magiging pinakamagandang speech sa lahat ng presidential inauguration. Pwede bang pasilip kami ng konti kung ano yung nilalaman ng speech na yan at saan magsisentro yung laman ng nasabing speech? The Presidente, we hold the tradition na hindi po natin pag-uusapan because ito po ay hawak po ng Presidente. No? Okay. He has full editorial control over the speech. So by tradition, let's just wait for the inauguration. Okay. Para pakinggan po natin. But I'm sure it is going to be a very inspirational speech, Idol Rafi. Okay. Doon sa pagkain, kasi nabanggit mo sa yung press con kahapon, yan ay buko juice lang at maruya. Totoo ba talaga, literal, na buko juice at maruya lang ang handa? Merong request na adobo. Of course, nandyan po yung maruya na paborito po ni President-elect Duterte. Okay. At meron din pong mga native delicacies, no? Meron ding durian, tapos at marami pang simpleng pagkaing Pilipino. Okay. From Malacanang, pagkatapos ng inauguration, siya ba'y babalik pa sa Davao o maiwan na siya sa Malacanang at matutulog na siya, doon na siya pipirme? Hindi ko alam yung mga ganyang detalye, Idol Rafi, kasi alam naman natin ang ating presidente ay, very, very strict yung, very strict talaga yung security kasi ang ating presidente, meron siyang kampanya laban nga sa mga drug lord, lahat. So,
pagdating sa mga personal na lakad, ay ang PSG lang po ang nakakaalam. PSG. Okay, on the lighter side, nabanggit mo yung PSG, yung mga security ni President-elect. Ito'y tanong ng mga cameraman dito, ano? Gusto nila sanang pumunta, pero sabi mo nga, limitado, hanggang 600 lang. Ang reason bakit nila gustong pumunta, gusto nila magpa-selfie, hindi kay President-elect, kundi doon sa policewoman na palaging kasama ni President-elect Duterte. Sino ba yun? Kinsa ba to? Bye. Si Delu, si Officer Delu, siya yung Philippine National Police Academy graduate. If I'm not mistaken, Idol, naging Miss Baguio ata o Miss Benguet. At ang kanyang half Filipino at half European yung lahi ni Miss Delu. Ano? Half Filipino? Half Filipino at half, I'm not sure kung anong bansa sa Europe, pero half European. Ikaw ba'y nakapagpa-selfie na sa kanya? Opo, nung tayo po yung nag-aksyon sa umaga, nung bumisita po siya, ay nagpag-selfie po ako, kasama sila ni Paring Lord at sila ni Jun Sabayton. Kumusta naman yung papaselfie mo sa kanya? Na-load mo na ba sa iyong Facebook page? Nandun somewhere, nandun sa isa sa mga post doon, siguro mga last year ata na 2 years ago. Pero nakikita ko siya. So ngayon, hindi na kailangan magpa-selfie dahil araw-araw mo na nakikita Ayun, mga cameraman tumatawa na. Happy na sila. Yun lang naman talaga Konting kaligayahan lang. Yung malaman lang kung sino talaga. Mag-ingat sila dahil merong bit-bit yun. May bit-bit? Oo. May bit-bit sabihin, may armas? May armas yun. Huwag sila magbibiro-biro. Kahit na gano'ng kaganda yun. Pero, yun? Wala. Baka magaling pa siguro sa martial arts. Ay naku, sigurado. Magaling pa sa baril. Wala na. Ikaw. Wala. Tablado. Sige. Maraming salamat sa iyo. Incoming Communications Secretary Martin Andanar. Mabuhay ka. Salamat po. Mabuhay po. Rafi Tulfo at inyong programa sa tanghali. Thank you po. Thank you. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.